Malamig, madaming puno, summer capital ng Pilipinas. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang Baguio City. Ayan. So, welcome to Hudunits with Queen Nak, episode 3. So, ngayon, pag-uusapan naman natin ang Baguio, and kasi doon ako lumaki. I was born and raised in Baguio, doon ako natuto ng lahat. And doon din ako natuto maglandi. And because of that, may special guest tayo ngayon, ang bunga ng aking paglalandi, ang aking first, eldest, only son, si Bok. Ayan. Hello po ma'am. Thank you po sa pagdala sa akin dito. So, Bok, introduce yourself, please. Ako nga po pala si Bok. But my real name is Francine Ferdinand Martin. Ewan ko kay mama ko, ba't pambabae pangalan ko eh. Pati ako nagtatao, di ko pa po natatanong. Tapos yun po, lumaki rin po ako sa Baguio and doon din po ako napalaki with my both grandparents. Yun po, andito ako ngayon kay mama nagbabakasyon. Bakit ka nagbabakasyon ngayon? Kasi sem break. Sem break, wala kami pasok for a week. So, yan yung panganay ko. Kamusta ang Baguio ngayon? Malamig? Umuulan? Maulan pero sa Baguio kasi ngayon, parang halos lahat ng estudyante nagkakasakit. Bakit? Kasi nga, ewan ko ba, para sa akin ang feeling ko, napapansin ko, pag lunch kasi ang init, pag bangon mo umagang lamig. Tapos yun pang malamig. Tas, naliligo ka pag bago minsan, pumasok? minsan, alam yan ng mga taga-Baguio. Kahit di ka na maligo, okay na. Kasi pag uwi mo naman, pag break time mo, uwi ka, maliligo ka ulit. Kasi dahil sa tanghali nga, mainit. Tapos pag maghahapon na ulit, lalamig na ulit. Lalamig ka. Parang yung weather gagano'n, kaya nagkakasipon ka bigla. Ganun. Sa bagay, dito din naman sa Manila, yung weather moody. Uulan na araw. Parang ngayon, di ba? Uulan na araw. Bipolar. Pag mga ganitong panahon ba, madaming bisita doon? Kasi ako, alam ko, December. Oo, pala nung last nagulat ako. Kasi October 20 something. Ang daming bisita bigla. Kasi bakit? Hindi ko rin alam yung rason. Bigla, kasi gabi, one time nag-night market kami doon. October 20 ata something. Bago ako mag-birthday. Nagulat ako, ang daming tao. Tapos kasama ko yung tropa ko, sabi ko. Tanong niya sa akin, Tol, bakit ang daming turista ngayon? Ang sagot ko, kasi tol, magbo-birthday na ako. Belated happy birthday. Thank you. Yan ang sabi ko. Pero, yun nga, tinatanong ko, hindi ko rin alam. Kasi nga, may nakita rin ako sa Facebook nung kinabukasan na pinakamura daw na bakasyonan. Ngayon, Baguio daw. Is Baguio. Ano yung mga madalas nilang bilhin o puntahan doon ngayon? Burnham kasi, alam mo naman ang Burnham doon ka lumaki, di ba? Yung Burnham, pag bike, ganun. Tas yung boat. Tas syempre yung sariwang vegetables, sobrang mura doon. Tapos ang madalas din dyan yung sa gabi. Ano ba yung sa gabi yung ukay-ukay? Ano ba yung tawag nun? Night market. Sa malapit sa Burnham, sa baba ng Session Road. Ayan, madami doon. Pero yung sa ukay-ukay, kung gusto nyo ng ukay-ukay doon kayo sa palengke, mas maagang-maaga kayo. Hahalukay kayo doon, mura lang. So, ayun na nga. Bukod sa prutas, bukod sa, sa ukay-ukay, ano pa yung mga pinupuntahan nila doon? Burnham. Mines View. Pag gusto mo nyo mag-try mag-ride ng horse, kabayo, ganun. Sa Pakdal. Pakdal. Ayan. So, mostly, pag December, madami din, mostly December, pag magpapasko. Kasi, dun mo mararamdaman talagang lamig ng Baguio eh. Yung paggising mo pa lang, kakaiba na yung feeling kasi, once ka lang naman makatry ng ganun na lamig kasi yun sa Baguio. Diba? When you say kakaiba yung feeling, tulad ng feeling na malamig o feeling na there is something creepy. Kasi 'di ba almost the same 'yon? Oo nga. Oo pala. Kasi alam niyo ba ang Baguio is kilala din na one of the most scariest place or city sa Luzon. So ayun nga
Ano nga ba topic natin ngayon? Ba't ako napunta dito? Ano pag-uusapan natin? Well, actually, ayun na. Ang pag-uusapan namin ngayon, since andito siya, sabi ko, pag-usapan natin yung mga gustong puntahan ng mga turista doon, lalo na sa mga nag-ghost hunting. Ako kasi, hindi kasi ako andun ako nung bata-bata pa ako, hindi kasi ako mahilig mag-ghost hunting. More on school. So, hindi ako pumunta sa mga nakakatakot na places. So, technically, wala talaga akong experience doon. Ikaw ba, may mga experience ka doon na nakakatakot or something na pinuntahan ka ba doon na medyo creepy? Actually, meron naman, ma. Madami. Sige, i-share mo siya mamaya. Well, actually, meron ako ditong 5. So, pag-uusapan natin meron akong 5 na list ng mga nakakatakot sa mga urban legends sa city of Baguio. Ayan. So, since may list ako, ito nga. Number 1, feeling ko alam mo to. Ito napuntahan ko lately na lang. So, Diplomat Hotel. Ayan. Sabi nila, ang Diplomat Hotel daw is, sabi dito, ang Baguio City Heritage Hill and Nature Park, yan yung dating pangalan ng Diplomat Hotel, in abandoned na place dun sa Dominican Hill. Medyo malayo to sa session doon, magta-taxi ka pa. Pag may jeep naman actually. Pero malayo-layo na siya. So, tinayo to nung early 20th century. So, 1907, tinayo siya bilang retreat house ng mga Dominican friars para sa mga madre o sa mga nuns. Ayan. Tapos, World War II. Tagal na pala nito. World War II, 1942 to 1945, ito naman yung nanakop na yung mga Hapon dito sa Pilipinas. So, ginawang refuge center ang Dominican Hotel. Ayan. Tapos, syempre, maraming namatay dito sa hotel na to. Tapos, 1973, binenta kay Tony Agpawa, na ginawa binild ulit siya, ginawa ulit siyang magandang hotel. Ni-renovate siya, madaming bisita, maganda pa rin siya. Pero nung 1987, bukod sa kilalang lindol to, iba pa to. So, nung 1987, nagkalindol ulit sa Baguio. So, isa sa mga napinsala na hotel, yung Diplomat Hotel. And sabi nila, ang nakakatakot daw dito, sabi mo kung totoo kasi hindi ko na-experience to. Marami daw silang nakikita ng mga madre, sundalo, mga espiritu. Tapos sabi nung iba, mga padre o mga friars. Kasi mostly, kaya siya madre, kasi nga bahay bakasyonan ng mga madre dati. Pero may nagkwento sa akin na may nakakita nga daw na padre na walang head, pugot. So, yung padre nga na yun, pero balik tayo way back. Di ba dati kasi Japanese? Japanese, World War II, nung Japanese siya in-invade. Ay, hindi siya in-invade. Doon lang pinunta yung mga tao nung Japanese. Kasi yung story na alam ko sa Diplomat Hotel, ano yan? Parang, may mga nakatira, ganito. Mostly mga madre nga. Ganun. Tapos, ang alam ko niyan kasi, in-attack siya like, parang bomba. Oh. So, kaya, lahat ng tao doon namatay. Ay, hindi ko alam yun. Yun ang story na narinig ko. Kaya na-deads, oo. Namatay sila lahat. Then, yung nakikita ng mga tao bumibisit. Even si Jessica Soho, di ba? Nag-try sila doon. Yun yung storyline nila. At yung mga nakikita doon, yun yung mga hindi pa nanahimik na kaluluwa. Pero bakit mostly, ang napansin ko lang, bakit mostly na nagpapakita tong mga to is mga turista? Or may mga kwento din ang mga taga Baguio? O dahil hindi lang talaga namamasyal ang mga taga Baguio? Ito kasi ang gusto ko sa minsan sa mga taga Baguio. Native na taga Baguio. Kami, ganun. Hindi tayo masyadong open sa ganito ganyan eh. Oo. Pag may magtatanong lang, tsaka lang tayo sasagot. Pero open secret. Yung mga turista kasi, talagang makikita nila kasi nasa mindset na rin nila na, alam mo kami makita tayo. Parang minamanifest na nila na may makikita sila, kaya may nagpaparamdam. Minsan totoo yung nakikita nila, or minsan naramdaman lang nila yung feelings lang nila. Ganun. Kaya, pero para sa akin, meron talaga. So, yun ang sa Diplomat. So, pag pupunta kayo doon,
Medyo malamig doon, mag-jacket kayo. Malamig sa Diplomat Hotel. And be ready. Kasi madami nagsasabi na creepy. Kasi, may mga pictures din kami doon creepy daw. Ayun, yun na yung sabi. So, number 2, ito, malapit-lapit lang to. Sa teacher's camp. Ang teacher's camp naman is tinatag noong early 20th century ulit, which is 1908. Halos magkasunod sila ni Diplomat Hotel kasi Diplomat Hotel is 1907. Ito naman is 1908. So, itinatag ang teacher's camp noong American colonial period. Ginamit ito bilang lugar sa pagsasanay ng mga guro, mga teachers, na Filipino teachers. Naniniwala ang mga educator na Amerikano na ang malamig na klima at tahimik na kapaligiran ng Baguio ay perpektong pampalipas oras para sa edukasyon. Yan. So, makakapag-rest daw ang mga teachers doon, kaya ginawa nila yung teachers camp. Pero ito nga, World War II ulit. 1942 to 1945. So, nung sumakop ang mga Hapon, ginamit ang teacher's camp bilang hospital ng mga military. Tapos, nireconstruct siya noong 1945 ulit. Naibalik yung teacher's camp kung anong itsura nito at hanggang ngayon nagiging bahay bakasyonan ng, hindi na lang guro, actually. Marami ng mga, ang tawag doon, yung nagre-rent ng bahay. Yun? Hindi, yung transient. Ay, transient. Yun, yung ginagamit ng transient. Pero sabi nila ngayon, may mga madaming kwento sa teacher's camp na kung ano-ano nakikita nila. Ako kasi never pa ako nakapasok ng teacher's camp talaga. Nakikita ko lang yung pangalan sa kalsada, pero never pa ako nakapasok. Nakapasok ka na ba doon? Actually nga, may kwento ako doon, May. Oh, sige. Totoo to Kasi, alam mo nun, athlete ako dati. Oo, track and nagtatakbo siya. So, nagtitraining kami sa Teacher's Camp Athletic Bowl. Merong oval doon. Mga hapon na paggabi na pa 6 na. Teacher's Camp, yun, after pa tapos na kayo workout, ganito, ganyan. Tapos, naglalakad na kami. Actually, doon kami mag-stay. Dapat. Sa isang room. Like matutulog? Kasi nga, karaan na ganun. Nag-stay kami doon. Mag-stay kami dapat doon. Kasi ang pagtutulugan namin dapat school sa City High. Sa City High, Kasi pag karaa, pwede na matulog-tulog, ganun. Doon kami dapat mag-i-stay for a night kasi na-rent namin, ganito, ganyan. Tapos may napansin yung coach namin. Ano? Parang may nagagano sa doorknob namin. May gumagalaw. Kala nila, nagtitrip lang na ibang athlete. Estudyante. Kami lang naman nandun. Tapos kompleto kami sa loob. Chinek niya, ganito, ganyan. Tapos yun, ginising niya kami na, uy, sino yung, may kilala ba kayo dyan na nagtitrip dito? Ganun. Tapos yun, chinek din namin, sir, wala naman po. Noong una, okay pa kami. Kasi, ang alam din namin, joke lang. Tignan mo, tumataas pa rin yung balahibo ko hanggang ngayon. Ganon, joke lang. Tapos, pag nung second time na ata, ganon, parang katok na siya. Kumakatok na. Narinig namin may tumatakbo talaga sa labas. Parang maliliit na steps ngayon. So, nasa isip, ay, bata to, ganun. Tapos, wala, parang nag-ready na kami na, sir, alis na tayo, balik na tayo sa school, ganito, ganyan. Tapos, ang dilim pa kasi sa labas. Doon yung ilaw lang doon yung sa gitna nung parang garden. Orange pa yung ilaw. Edi parang street lamp. Edi yung vibe nun parang nakakatakot. Promise na nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Tapos yun po. Yun, parang kinabahan na rin yung coach namin. Dalawa coach namin nun. Si Sir Kiddy. Tapos si Sir Kiddy biglang kinabahan na din. Umalis na kami. Tapos bumalik kami sa school. Stress ako pag ganyan. Promise, nakakatakot yun. Hanggang ngayon nararamdaman ko nga Pero wala kayong nakita, yung nag-knock lang. Pero mostly ng mga kwento nga na narinig ko doon, may mga nag-knock. Pero meron pa yung iba na nakikita daw nila gumagalaw yung mga gamit nila sa loob ng room. Pero depende siguro sa room yun, no? Kasi yung teacher's camp naman is lang, yung gamit na binuo yun pa rin. Parang pinalish lang. Parang pininturahan lang. Hindi, wala silang pinalitan doon, pinalish. As in, yung nung nirenovate. Kasi hindi naman siya technically sinira like yung sa Diplomat na sabi mo nga na binombahan. Yun, naging hospital siya. So, technically, old. Yun na yun, pininturahan lang siguro. Tapos, Parang inayos lang nila, kung ano yung... Kasi puro kahoy pa yun, di ba? Made of kahoy. Ewan ko, ang creepy, no? Pag yung bahay mo made of kahoy, parang tong bahay na made of kahoy, creepy. May manaririnig kang naglalakad. Ayun. So,
third naman sa list natin is Hyatt Hotel. Hindi ko alam kung alam mo pa tong Hyatt Hotel. Hindi ko nga alam. Ngayon ko nga lang narinig eh. At tong Hyatt Hotel, wala na, ang alam ko wala na to eh. So, magkakasunod lang pala siya ginawa. 1908 naman to. Early 1900s pala, mas nauna. Sorry. So, mas nauna pala yung Hyatt Hotel. 1900s, na-establish yung Hyatt Hotel. Tapos, 1990s, isang makasaysayang bahagi. Ito na yung, Lindol, 1990. Ito na yung Lindol, pinanganak si Ate mo Len, si Len. 1990, ito yung Lindol, yung tinatawag nilang Lindol ng Luzon. Ito yung sobrang lakas eh. And talagang nasira, ang daming establishment ang nasira at isa yung Hyatt Hotel dito. Sabi nila, yung sa Hyatt Hotel is marami nga daw mga kababalaghan sa ilalim ng kama, sa ilalim ng basta yung mga nararamdaman ng mga tourist sa teachers camp, parang ganito din sa Hyatt Hotel noon, mostly sa kama, kasi nga hotel, matutulog ka lang din naman. Sa mga ilalim ng mga, sa mga hallways, madami daw mga umiiyak, lalo na sa gabi, sobrang, kasi nag-iba to as in gumuho, ang daming na-trap, ang daming namatay dyan. Tapos yun nga yung mga umiiyak, ganyan. So, yung Hyatt Hotel, wala kang masyadong Wala akong alam. Yung lang, Lindol. Lindol, if I remember, 4 years old ako noon, tapos andun kami kila Inang sa Holy Ghost. Yung mga barangay sa Baguio kasi, na Holy Ghost, honeymoon, So, nasa Holy Ghost kami noon. Tapos, yung bahay ng lola ko dati, yung sa father side ko, parang medyo malapit siya sa, kasi mabundok-bundok pa noon, hindi pa siya tulad ngayon na semento na, mabundok-bundok pa noon. So, parang andito yung bahay niya. So, may, baba na ng konting silip mo lang, pwede ka nang Ngayon lumilindol yun. Siyempre bata, hindi ko alam na lumilindol. May kalaro ko, hindi ko alam sinong kalaro ko. Tapos si Auntie Helen, meron siya makeup kit, color green. Nahulog yon, Tapos nakita nila papa, nila lolo mo, na kukunin na nila ako, inaayos ko yung makeup. Kasi nga nahuhulog-hulog dun sa makeup kit. Baka pagalitan nga ako. Kasi nga, diba, siyempre nahulog, so yun daw yung ginagawa ko, inaayos ko. Which is naalala ko pa naman. Inaayos ko yung mga makeup na nahulog sa makeup kit. Tapos lumabas kami. Paglabas namin, may mga hawak-hawak na silang mga santo-santo. Ganun. Tapos nandun sa labas ng bahay. Pero yung bahay naman ni Inang, inirentahan nila nun, hindi naman nahulog. Pero yun nga, yung Hyatt Hotel, nung nasa town, ang dami yan, Hyatt Hotel, bumagsak yan. Tapos, wala yata si mama nun, nung mga panahon na yun kila Inang nun. Sa kama kami lang. Pero yun, wala akong masyadong alam sa Hyatt Hotel kasi 4 years old pa naman ako dito. So, wala na siya ngayon eh. So, hindi na siya yung maraming kwento. Hindi na siya masyadong Pero isa yan sa mga madaming kwento sa Hyatt Hotel. So, siguro yung mga Lindol na yan, yung mga nagro-roam din na nakikita natin. Kasi sila imagine din, mo, no? feeling ko sila rin. Kasi ang cold ng Baguio. Charot lang. Ito, feeling ko alam mo to. At saka maraming may alam nito. Yung mga papuntang John Hay dati, merong malaking puno doon ng pine tree sa gitna ng daan. So, ito nung 80s, ang sabi daw nila dito sa pine tree na to, papuntang John Hay, itong pine tree na to, whoever touch it, sabi daw nila nung panahon, magkakasakit, madideds ka, kaya ang tagal siyang hindi na, ang tagal siyang, kahit ginawa na yung mga ring road, hindi siya natanggal doon. Ngayon, ang kwento, ito nung 80s, may mga lalaki daw, or mga trabahador nung nag-ayos ng kalsada na, pininturahan daw nila ng something luminous yung puno. As in, ginalaw nila. Hindi naman nila pinutol. Pero yung mga gusto daw magputol kasi nun na deads. So, ang ginawa nila, para hindi na lang anuhin ng iba, pininturahan nila ng puti para makita. Actually, kung taga Baguio ka naman, alam mo naman na kung nasa yung puno na yun. Pero syempre, sa mga turista, parang warning daw na wag galawin. In the end, itong mga lalaki daw na to, yun, nagsialisan na ng Baguio kasi nga nagkasakit yung iba na deads. Kahit hindi nila pinutol, pininturahan lang nila. So, ngayon, wala na siya eh. Wala na yung puno na yun. Kasi daw nung 2001, kusa na lang daw na deads yung puno. Tapos 2002, tinanggal na yung puno mismo. Kasi syempre patay na. Tinanggal na siya.
Pero hanggang ngayon, meron pa ba doon yung mga taxi drivers? Na doon yung mga taxi drivers? Na may Janhay, may mga kwento pa ba doon sa puno na yun o wala na? Wala naman sa puno na particular. Pero doon sa place, malapit doon mismo, meron. May white lady daw. Recently lang to. White lady, oo. White lady siya. Like, ito nga yung taxi driver. Nag-stop siya doon banda sa Luwakan Road. Luwakan, Punta siya doon. Tapos, may pumara daw. Bumukas pa yung pinto, kita pa sa... Ay, napanood ko yung video nito. Meron pa sa webcam niya, di ba? Bumukas pa yung pinto eh. Tapos biglang sumara pa. Tinanong Saan tayo? Saan po kayo? Walang sumagot sa camera pero sabi, Scout Barrio po. Sige. Kitang-kita yung kung mahanap ko yung video, tapos pag walang copyright, ilagay natin. Tapos kitang-kitang sinara yung pinto, binuksan sa kasinara. Tao talaga yung nagsara na gano'n. Scout Barrio daw pupunta. Tapos yun, nagde-drive. Hindi ko po alam kung ilang minutes siya nagde-drive. Pagtingin niya sa rear mirror niya, wala siyang nakita. ay, walang pasahero, sabi niya po. Kala ko kasi nung una, fake yung reaction. Nagulat ako. Ganun talaga. Hindi niya rin alam gagawin niya eh. Parang ano yung reaction niya eh. Tapos inulit ko, parang totoo talaga, Iman naman. Ay, sorry. Iman. Iman nga eh. Ganun. Iman nga. Tapos yun, bigla siyang umikot ata, bumalik. Ganito, ganyan, nataranta na siya. Kasi wala nga daw pong tao dun. Tapos, ang kwento Nakita kasi yung video, ang creepy. may nangyari na rin daw dati dun mismo sa pinagkuhanan niya. May white lady daw po na nakakot on Camden. So, parang yun. May white lady talaga dun. Ano? Meron ata. Kasi may mga nagsasabi din naman na meron. Ako naniniwala ko Ako naniniwala naman ako. Hindi pa ako nakakita. Bago to mangyari tong recently, meron din yung dati na webcam. Webcam din. Nakita din. Hindi naman siya webcam. Yung cam sa loob ng sasakyan. Ano kasing tawag dun? Hindi ko alam eh. Basta yun, meron silang camera for passengers. Tas yung... May camera sa labas. Sa may labas, camera. sa likod. Meron tayo yung sa labas, hindi sa loob. Sabi mo na lang natin na webcam. Ganon din naman yun. Webcam na lang din. Okay. Ito yung last sa list ko na actually laging pinupunang katabi lang to ng ng teacher's camp. Ito yung White House o yung Laperal House. So 1940s, siya na yung parang pinaka-late na itayo na establishment. Dito sa list ko ha. So tinayo yung White House ng 1940 noong panahon ng World War. So nung unang around 1940s nagsilbing bahay. So naging bahay muna tong White House na to. Nung World War II, nung mga Hapon, pinagamit tong bahay na to bilang headquarters ng mga Hapon. Ito naman yung naging headquarters nila. Headquarters. Siyempre, alam naman na natin pagka-war, andito yung maraming mga babae na nilalagay sa mga bahay-bahay, mga ganyan, mga ano-anong pinagagawa nila. Tapos, 1945, ito na yung pagkatapos ng war, tinayo ulit yung White House. Tapos, naging bahay ulit to. Yung kung sino yung may bahay nito, tinirahan nila ulit after ng war. Ngayon, nung 2013, ginawa pa siyang museum. Pero naabutan mo ba? Ginawa siyang museum. Hindi. Ginawa siyang bamboo museum daw nung 2013, which is hindi ako aware. Parang hindi naman siya na sumikat. Hindi, Kaya baka hindi tumagal, di ba? Oo. Hindi siya masyado naging patok. Oo, hindi. Hindi Nasa siya Baguio tumagal. pa ako nito, hindi sukat. Ay, 2013 malangat. Pero hindi siya, basta parang trinay ulit nila. Ngayon, sabi nga nila, maraming spirits daw doon na pagdadaan ka lang. Actually, yung White House laging kay Nolly, merong, Movie? hindi siya movie, yung news na Magandang Gabi Bayan, kapag si Nolly De Castro, lagi niyang inaano yung White House. Hindi ko kasi alam kung bata ka pa siguro masyado nung may Magandang Gabi Bayan. Hindi, alam ko yun. Meron yun. Yan. So, yun yung madalas. Ngayon, actually, ngayon, restaurant na siya. Oo nga. So, papakita namin yung itsura niya ngayon kasi mamahaling restaurant na siya. So, ang pangalan ng restaurant is Joseph.
Joseph's Restaurant. So, yung si Joseph Restaurant, ito yung same chef nang meron dito sa Tagaytay, which is Comida Ivino, Highlands at Conchas Garden Cafe sa Tagaytay at sa Silang Cavite at Quezon City at meron din dito sa Metro Manila. So, meron ka bang experience dito sa White House? Wala akong experience pero may napanood ulit ako. Ayun na panood mo. May video siya. Ewan ko na sa TikTok ata to eh. Na nagvi-video sila. May sumilip sa Sa bintana? may sumilip sa bintana yung naka-white din ulit. Ewan ko kung white lady pa rin yun. May nag-viral yung isa naman, yung marunong mag-paint. Pinipaint niya. Tapos yung painting niya kasi yung face niya, parang yung background niya, parang ganun. Nakita ka rin. Oo, meron daw. Tapos sinundan daw siya nung pag-uwi na niya sa kanila. Sinundan daw siya ng kung sino man yung sumunod. Kami nila lola mo, nila Atina, may mga pictures kami doon. Wala namang sumunod. Wala namang sumunod sa amin. Pero same, kung saan kasi yung sa Laperal White House, may isang gate kasi yan na maliit. Doon ka lang magpipicture talaga. Yung nagpe-painting din, andun lang din siya sa may gate. So, di ba, din na ganun nga, na merong, pero wala akong experience. Siguro, alam kasi nila na takot ako. Kaya, since takot ka, walang magpapakita sa'yo. Ngayon nga, na kahit restaurant siya, nakakatakot pa rin eh. Bakit? Kasi yung kasi dati, alam mo, yun nga may nagpapakita. Yung ngayong restaurant, may nagpapakita pa rin. Ano? Yung presyo ng breakfast nila. Tapos, sorry pero, uy, ang mahal. Ang mahal per head. Parang, yun nga. Iba pa yung full course, iba pa yung Tapos, hindi mo pa mabigkas yung nasa menu. Which is naman kasi, alam mo naman kung bakit kasi White House eh. Oo, White House. Minsan ka lang makakain doon, parang pero experience mo. For me kung ako taga Baguio, hindi ako, kumayaman siguro ako. Itatry ko. Pero parang ang isang meal kasi nasa 3K ata, 3-4K yung isang meal. Tapos ang kwento pa doon, kasi 2 floor yun eh. Sa ground, hindi siya parang yung ground floor hindi pa rin bukas. First and second, yun yung restaurant. Tapos yung sa taas, parang attic area, office yata. Ngayon ang sabi dun sa restaurant, kapag first floor lang yung nabook mo, kasi reservation yan, hindi ka pwedeng umakyat. Doon ka lang sa may first floor. Ang mahal, tignan ko yung list. Tapos, hindi mo pa mabigkas yung pangalan ng pagkain. Soup nga lang, ang simple-simple, hindi mo mabigkas. Parang siya, French, ganun. Oo, parang ganun. So, yun nasa list ko. Meron ka pa bang may mga madadagdag ka pa ba? Since ilang minuto lang. Madami akong story. Ay, yung may sinasabi ka sa akin, South Drive. Oo, sa South Drive. Madami talaga akong experience na ganito, ganyan. Pero yung sa South Drive is, story siya ng taxi driver. Ulit. Mga taxi Kasi driver. ang mga taxi driver, alam mo naman, kahit madaling araw, gabi. Siyempre, may mga trabahador pa rin naman, ganito, ganyan na. Kasi maraming call center na din eh. Ganun. Dito sa South Drive, kalsada kasi siya na maayos. Ganito, ang smooth, ganun. Kaya parang gustong daanan ng driver. Oo, kasi maayos yung kalsada. Papuntang Bactal, ganun. And may isang shed kasi doon. Waiting shed? Waiting shed. Na driver, ito yung kwento niya, sinisummarize ko lang. Na, yan, nagde-drive daw siya, tas nadaanan niya yung waiting shed, may nagpapara. Tas, pauwi na kasi siya eh. Pero naka-on na ata yung hire niya, ganun. For hire, Hindi niya daw inistapan. Tas biglang, yung sasakyan niya din, hindi rin nag-on. Parang nag-stop. Oo, nag-stop yung sasakyan niya. Kusang nag-stop. Tapos pagtingin niya, wala na daw yung nagpapara. Tapos yun, parang after minutes of driving, i-start niya yung sasakyan niya. Gaganon. Tapos finally nag-on. Ayaw mag-start. Oo, finally nag-on na siya. Tapos yun, nag-go na siya and pumunta siya sa tambayan nila sa, di ko alam kung sa military cut-off, ganun. Tapos yun, shinare niya na sa kapwa drivers niya. White lady din? Siguro. Pero mostly, hindi niya sinabi kung may nagpapara lang daw. Tapos yun, parang sinabi niya sa friends niya, sa kapwa taxi drivers na, uy, adangay kastoy dito eh. Ganun. Adangay kastoy dito eh. Nagila, yun nga. May mga ganito may ganito dito. May ganito ngay dito. Ganun, nagkwento-kwento na siya.
So, simula nung araw na yun, mga taxi drivers na may alam, pagdadaan sila dun ng gabi, nagbubusina na sila para to notify the or dadaan lang po, tabi-tabi po, parang ganun. Kasi uso naman sa atin pati pag-iihi. Oo. Sa'yo. Tabi po. Ganun kami. Sa kami ihi. Ihi kami na pag sa Baguio, makiisbo kami man apo, bari-bari, ganun po. Makiihi po kami, tabi-tabi po. Yun. Yun yung kwento sa South Drive. Meron ka pa bang ibang idadagdag na kung saan? Yung may experience ka, personal experience po sa teacher's camp? Experience ko nung siguro sa bahay. Bahay natin? Bata pa actually, may experience ako sa bahay natin. Nung bata ako, si Lola Fe, meron pa yun si Lola Fe. Buhay pa si Lola. Ewan mo ba't ko naalala yung bata ko pa nito. Pero nakwento ko kasi yun nung umaga kay Lola. Kay Lola Fe, di parang nakatatak na sa kay Mama Fe, oo. Na natutulog ako, may naririnig akong sandals na nagaganon. Naglalakad? Wala naman naglalakad sa atin ng gabi, di ba? Wala. Maaga sandals matulog na ganito ganyan, naglalakad-lakad. Wala akong magising, ewan ko, sino katabi ko dun. Parang tinulog ko na lang din. Pero syempre, bata pa ako, nakakatakot yun para sa akin. Ako sa kwarto mo? Kasi, sa kwarto? Dun sa taas o yung ngayon? Yung ngayon. Kasi nagtatrabaho ako, bukas yung pintuan. Bukas yung pintuan. Kasi para hindi ako antukin. Hindi bukas yung pintuan. May nakaidlip ako. Nakaidlip akong ganyan. May tumakbong bata sa likod ko. Oo. Nagtingin ko ng oras. Anong oras pa lang tulog na si Justin nun. Ay, wala pa yata si Justin sa bahay nun. Kasi may tumakbong bata. Tapos kinento ko kay lolo mo. Tapos baka yung batang lalaki yun, naglalaro dyan. Sabi ng lolo mo. Baka daw pumasok. Alam na nila. Oo, baka daw pumasok, sabi ng lolo mo. Kasi bukas yung first time sa gabi na bukas yung pintuan, kaya daw siguro pumasok. Tapos syempre naidlip lang ako. Kaya pag daw ni sabi ng lolo mo, baka nagulat, baka gigisingin ka kasi nagtatrabaho ka, kasi nagtatrabaho ako gabi. Alam mo ba si Lola? Si Lola Gloria? Si Ningning. Si Ningning. Open daw yung niya pala, third eye niya. Oo, kasi alam mo pa ito yung nakakatawa kay maadlang namin. Si Mama, member siya ng Couples for Christ. So, di ba ang Couples for Christ, pupunta sila sa bahay-bahay, magdadasal. Tapos, syempre, couple, mag-asawa. Meron daw yung nagdadasal sila. Tapos si Mama, biglang si Lola po, bigla daw tongue of tongues, parang something of tongues. Naglalatin na daw si Lola mo. Oo, habang nagdadasal sila. Pero hindi daw maalala lang Lola mo. Habang nagdadasal daw sila, biglang naglalatin na daw yung Lola mo. Ibang nagulat kaya sabi ni Papa, si Mama, sa demonyo daw yung bunganga nun. Kapag may sinabi, nagkakatotoo. Diyos ko. Pero si Lolo mo, si father ko naman, masahe ng mga bata na hindi napipilay. Mostly bata. Parang albularyo. Parang ganun. Pero bata. Hindi yung mga matatanda. Kasi yung walang bayan. Kasi yun, dami niyang alam sa ganun. May experience din siyang ganito ganyan. Pati nung mga bata kami, di ba, sinususian niya yung mga namin. Yan. So, hindi nakakaalam kasi. Pag baby kami, hindi pa nga nakakasalita ganun. Tapos si Lolo magtataka. Sususian niya yung ngipin namin. Tas hindi, dito isusuot sa... Yun. So, sususian niya. Pero dapat daw yung pagsusi mo, kasi yung iba mali. Yung pagsusi daw nila close. Dapat daw open. Tapos, parang totoo naman, kasi after months, ganun. Actually, si ading mo, yung kapatid nito, parang 3 years old na, hindi pa nagsasalita. Maano yun, talon-talon lang, talon-talon. Tapos sinasihan actually, ninervyos na nga yung side ng husband ko kasi 3 years old na hindi pa nagsasalita. Baka daw gusto naming hindi ko kina-compare yung pero sabi ipa-therapy. Nag-vacation muna kami. Sinusiyan lang. Kasi ang tatay ko, after ilang araw, ang daldal na sa parang lang talaga siya. Ang totoo yung ay Lolo. Kasi may mga senaryo na nangyari. Pero hindi naman siya siguro magagawa ng lahat. Pero si Lolo kasi, si Papa ni Mama ko,
lagi niyang sinasabi sa amin na may anti-anting siya. Anti-anting ako. Anting-anting. Dito sa buong bahay, may anting-anting ako. Which is naniniwala talaga ako. Oo, Sa actually. hindi nakakaalam kasi si lolo ko po, ilang beses yung sinasabi, 3 beses na daw po siyang namatay. Ano yun sa pusa? 9 lives. 3 beses na daw po siya namatay. Buhay pa siya hanggang ngayon kasi nga daw malakas yung Anting-anting niya. agimat niya, ganito, ganyan. Tapos sa wallet niya, pinapakita niya meron siyang balat ng ahas na nakuha niya pa doon yung binatilyo pa lang siya. Ganito, ganyan. May ninakaw din kay lolo mo nun, si Tita Len mo. Pinanganak yun ng nasa loob pa ng yung bahay. Parang something plastic. Basta bahay, di ko lang tawag doon. Basta parang siya nasa loob pa ng sack. Nung pinanganak, tinago daw ng lolo mo yun. Swerte daw sa sugal. Tapos ninakaw sa kanya. Oh? Swerte daw. Pero si Papa kasi hindi may magsugal eh. Ayaw niya ng sugal kahit sa Baguio nga mag-2 lang ng nagpa 5 pesos yung pustahan. Galit na. Pero kung piso-piso, okay lang. Hindi ko na sa linggo. Kahit bingo, ayaw niya sa bahay. May naalala pala ako ma. Nung, ewan ko sino na yung kasama ko kasi doon. Si John Mark. Si John Mark. Kababata ko. Sila John Mark. Tapos si Michael ata kasama ko. Meron pang isa, nakalimutan ko na. Nagfa-fog. Nagulat kami. Saan to sa Basigan? Sa kasada natin. Gulat kami, naglalakad kami. Maliwanag pa unti. Pero yung fog na as in, ano yun na lang makikita ko pag may naglalakad. So yun na, speaking of naglalakad kami. Nakakita kami ng sa tabi ng poste. Yung maliwanag na pa din. Pa-upper? Oo, pataas kami. Nakita kami sa poste. Nakaganon, parang pumutulog. Nakaganto. Nakaganon sa poste. Tapos kinakabahan kami nila John Mark. Tapos kilala mo na si John Mark ng bata, no? Siya yung pinaka, sa amin nun eh. Parang wala siyang pake kung ano mangyari. Trip-trip, ganun. Tapos nilapitan niya. Kinulbot niya dito. Kinalabit. Kinalabit niya, ginanto na. Kinalabit niya. Biglang gumanon daw sa kanya. Si Uncle Bonji pala, umiihi. Lasing. Akala ko naman. Tumakbo kami, ganun. Si Uncle ko yun, sabi niya. Parang yung una kasi natakot kami. Kasi nga kasi pag nag-fog doon, lalo na pag mga June, July, February, yung yung wala ka nang nakita. Kaya gusto ni Daddy mo nagda-drive doon. Kasi walang nakikita. Challenge, visit. Ayun. Tapos, may mga nung last alam mo naman yung tinatawag namin The Great Wall of Luwakan. Great Wall of Luwakan? Sa Ungasan, i-search mo, Great Wall of Luwakan. Kasi meron siyang as in road na maganda pagtambayan. Doon ako nagpipicture minsan or video or nagpapahangin. Kasi ang ganda ng view doon. Kung i-search mo kasi nakikita mo bundok, yung kalsada na Cam 7 pababa sa Cam 6. Kita pa nga doon yung Lions Head eh. Puro Luwakan eh. Kita doon yung Luwakan Head ma. Lions Head. Kita yung Lions Head doon ma. Ganun. Tapos one time kami ni Bray. Pumunta kami doon ng gabi. Kamotor kami. Trip lang na. Ito tara doon. Walang ilaw. Ito? Oo, yan. Okay. Walang ilaw doon. Hindi tara. Ganun kami dalawa. Tapos biglang drive na kami. Dito na nga kami. Paloob na kami ang dilim. Sinasabi, natatakot siya. Ito, balik na to. Ganun. Tapos ako, wala. Hindi to, try na baka may ilaw doon. Ganun. Tapos pagka diretso namin, parang may humihila na sa akin. Tapos pati kay bro, ito naramdaman mo ba yun? Mas maano pa yung takot niya kaysa sa mangyayari. Natakot kami kasi parang may humihila nga rin. Parang madidisgrasya din kayo, Parang napaganon ako. Hindi naman si Brian kasi mararamdaman ko. Tapos kay Brian, ito naramdaman mo ba yan? Sa Ilocano, paano pag na-imagine ko si Brian. Tapos gano'n na din, bumalik kami. Ang hirap ko ng motor. Parang danudulas pa ako. As in, pagka-drive ko, umalis na kami. As in, kabang-kaba ako ng ganito, ganyan. Tapos tawa kami ng tawa. Iba pa naman kapag yung same, yung own language mo, yung magtakot na takot ka na, tapos own language mo, takot ka na, wala nang pakulkid, takot ka na talaga. Takot kami nun, as in, parang may humihila sa amin. Meron pa kami chichira dun sa motor namin. Kasi plan talaga namin mag-picnic na picnic lang. Gabi to, gabi. Pag-gabi na talaga. So kasi nagpipiknik ng gabi? Kailangan namin may ilaw na eh. Kasi may mga nag-i-story na may ilaw.
ilaw pala yung sasakyan. Ilaw ng sasakyan. Oo, ganun. Tapos, Pipiknik ng gabi. para kaming hinihila ng ganun. Kapiknik niya mga white lady. Pero wala pa namang story na ano. Or sadyang takot lang talaga kami nun. Pwede, baka takot lang kayo. Kasi sa Tapos Baguio, yung, di ba malamig? Tapos nakamotor ka. Malakas yung hangin eh. yun nga yung sasabihin ko. Mm. Iba yung hangin ng malamig Ah, sa iba? Baguio. Tapos pag iba rin yung lamig na Basta iba yung- mararamdaman mo pag ano. Oh, iba yung nag-pull sa'yo eh. Iba yung mararamdaman mo nun eh. Kaya biglang as in takot na takot kami. Pag ano, kayo, maraming mga may experience ba kayo sa Baguio na ganito sila nakapagbakasyon? O pag may balak magbakasyon, saan ang balak nyo? Gusto nyo ba sa mga tourist spot o sa mga ghost spot? Madami dyan eh. Actually, ilagay nyo lang sa comment yung kung saan kayo nagkaroon ng experience. Ayan. Tapos, if you want to share your story, meron din po akong form sa Dear Tita Nak. Sa description yung form. Kwento nyo doon. Pwede din mag-attach ng pictures. And, pala, last, yung episode 1 ko, meron akong tinanong doon. Kasi diniscuss ko si Padre Malyari, unang serial killer ng Pilipinas sa Padre. So, nagtanong ako kung naniniwala ba sila na sa kulam. Kasi parang to make the story short, yung parang, di ba, Padre? Tapos, marami siyang 57 yung pinatay niya kasi nakulam daw yung mama niya. Pero Padre siya, na pag may pinatay daw siya, gagaling yung mama niya, pero namatay din. So, parang ang tanong ko doon kung naniniwala ba sila sa kulam. Tapos, kung naniniwala ba sila na nasiraan talaga ng bait yung pare, kaya niya nagawa yun. So, nag-comment si Bruhol Filipino, hello friend. Kilala ko to personally. Hello! So, sabi niya, I think meron siyang mental disability, Ate Nak. Kasi everyone is aware how cruel it is to kill somebody regardless of the era. Normally, why people kill at their time was because of war or fight or etc. If it was about the folklore, which is yung kulam nga, for sure, may mga early shamans na talaga tayo before the Christianity. And may nag-i-exist pa rin there for sure na nagtatago due to the witch hunt that time. Kasi yung main reason niya naman why he was killing was because of his sick mom. Diba? Possibly, he was so affected and stressed on how to make his mom better to the point where he lost his mind just to get the cure for his mom. A mentally disabled person who can still function as a normal person pa rin until the episode kicks in. So, yun na, naniniwala daw siya na mentally disabled na daw yung pare kaya niya nagawa. Tapos magiging pelikula ni Papa P. Ayun yung December. Ako may comment din ako sa Kay Padre. I think, kasi nga Padre siya eh. Pare. Ay, pare. Sorry. Pare siya. Siguro, Padre, pare. Okay. may narinig siya, pumasok sa utak niya na you have to kill. Kasi yun nga din yung sinabi ko last time eh. Parang feeling ko, since banal siya, Yun. Naramdaman niya. na Natawa since niya. banal naman ako, papatawarin din ako. Kaya, saka syempre, baka na daw. Pero, for me, siguro intrusive thoughts niya lang yun. Baka. Na baka pag pumatay ako, malilipat sa mama ko yung Hindi nga, mag-heal nga daw yung mother niya. Kaya sa lang, kaya niya nagawa. Dahil dun. kaya lang na-death. Ayan, so, yes, o kayo, yung tanong natin ngayon is, yung tanong natin, may mga pinasyalan na ba kayo na naka-experience kayo ng something na nakakatakot? Kahit yung wala sa list natin, kahit saan lugar, Burnham Park, kung saan yan. Tapos, if ever wala pa, may balak, di ba? Balak nyo ba na mag-ghost hunt at pumunta sa mga lugar na to? So, yan. Basta ready kayo at wala kayong mga sa heart attack. Oo, yung wala kayong problema sa puso. Diyos ko, ako nga walang sakit sa puso pero na-stress na ako. So, yun. We would like to hear from you guys kung ano mga sa tingin experiences nyo, nyo. Or kung may mali kami, pwede nyo namang i-comment. Correct us if we are wrong. Yeah. So, yun. So, by the way, Bok, kung gusto kanilang makita, saan kanila pwedeng hanapin? Alam ko may TikTok eh. I do have What? English?
Ano, Ilocano? Gusto mo? Nalala ko. Gusto mo? I have, a I do TikTok. have, naman, social medias. Ay, ilalagay na lang siguro ni Mama dito or sa description. TikTok. May TikTok siya. Ay, ma-appreciate ko po if follow or, yeah, ganun po. Follow niyo siya. Pwede ka Mga cringe. sa akin. Mga cringe ang nito. Ang mga, Yun nga, kasi iba nga kasi generation niya sa generation namin. So, Ano ba yung generation mo, Ma? X. Anong X? Kasi Ano ba Gen yun? Z kami, di ba? Gen X. Ganun ba yun? Oo, Gen X, Gen Z. Oo. Kala ko yung parang Stone era ka pa eh. Hindi. Gen X, Ah. Gen Z. Tapos si Athena. Gen. Hindi ko alam kung ano yung mga gen na yun. So yun nga po. Please leave a like and subscribe. Comment below. Huwag niyo malimutan mag-subscribe kasi si mama ko nagpapatulong talaga sa akin. Oo, kasi medyo madami Kasi- followers tayo. Medyo lang naman. Pero we would appreciate it naman pag ano. We will appreciate it so much if you guys subscribe. So ano po masasabi mo, Ma? Ayun, thank you. Sa siguro, ikaw lang yung first and last guest ko. Hindi naman ako lumalabas. Hindi na kasi pansin na hindi ka na magkamukha ni mama ko. Tapos, Ilong pa lang. Tapos yung kulit ko, kay mama ko talaga nakuha. Kaya rin lang akong... Hindi lang halata, paano lang yan, pa-pretty lang si mama ko eh. Pero makulit yan si mama ko, lalo pag alam mo naman guys. Tapos yun, Ma, thank you for having me. Thank you. Ayan, so, baka if ever na gusto niyo siyang maging guest, mga January na. Pag-uwi namin ng Baguio. Kasi siya yung pumunta ngayon dito or something. Ayun, follow niyo siya sa kanyang TikTok. Lagay ko yung TikTok niya, Facebook niya dyan. For the meantime, wala yung Facebook ko na hack. Pati messenger ko na hack, so hindi niyo ako message. Na lang kayo sa form. Kung may mga tanong kayo sa form, gusto niyo magpa-shoutout, meron din sa form. Ayan, nasa description. And yes, pwede din tayo, mapapakinggan nyo din kami sa Spotify. And ano pala, if anong gusto nyo pag-usapan habang nag-ano si mama, i-comment doon. I-comment nyo rin. Mga topics na gusto Yung nyo. topics ko yung gustong malaman yung story, yung lugar, particular in Baguio, ganun. O baka gumawa tayo part 2. Kasi, yun, baka kami rin ni mama yung magsasagot sa tanong o magkukwento. Paanahin ko siya, paakyatin ko dito sa Maynila pag ano. That's it guys. Thank you ulit. for Thank having you. me. Thank you, Ma. Bye! Thank you. Thank you!